Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Biyernes, April 4, 2025. Pag-usapan po natin itong lumalaganap sa social media tungkol pa rin dito sa mga fake news. Nakita po natin parang advertisement pa ito ng ABS-CBN na kung saan sinasabi po nila na yung mga rallies daw in support of PRRD ay hindi po tunay. Kumbaga, mga AI generated or yung makuha ng mga dating video na pinalalabas na rallies in support of PRRD. So, ang ibig po sabihin, itong mga rallies na ito ay hindi totoo. Hindi totoo na maraming tao na nagrarally in support of PRRD. Yan po ang ibig palabasin ng ABS-CBN. Well, of course, mga kabarangay, kababayan, mga kapatid, naturalmente sa bahagi ng ABS-CBN na gawin yan. Bakit po? Sapagkat kung maalaala po natin, it was the time of PRRD when he was the president that the ABS-CBN was closed. Bakit po? Sapagkat marami pong anomalya na nakita ang franchise committee of the lower house, kaya hindi po nirenew ang kanilang prangkisa. Halimbawa po dyan yung sinasabing 9.5 billion na utang ng ABS-CBN sa Development Bank na hindi po binayaran. Yung mga labor violations din po. Maraming mga empleyado na hindi pinasweldo ng tama. Tax evasion at ang masakit pa dyan, kasi noon pong martial law regime, inacquired ng gobyerno ang ABS-CBN at marami pong ginastos ang gobyerno to improve the facilities of the ABS-CBN being owned at the time by the government. Pero nang umupo si Cory Aquino, basta ibinalik na lang sa mga Lopez's ang ABS-CBN without even inventory as to how much the government had infused in terms of investment sa nabanggit na network. So, yun po yung mga ilan sa mga violations ng ABS-CBN na nakita po ng franchising committee of the lower house. Kaya hindi po na-renew yung kanilang prangkisa. But of course, ang sinisisi po ng ABS-CBN, it was because of the influence of PRRD then as President of the Republic of the Philippines. So ngayon, naturalmente, kumakampi sila sa bangag na Pangulo, hoping that with the 20th Congress, they could be given a franchise. Kaya po, yung mga sinasabi nila na itong mga rallies in support of PRRD ay hindi po totoo. Of course, para palitawin sa sambayan ng Pilipino na walang ganong mga rallies, sapagkat yung nakikita sa social media, ayon sa kanila, yan po ay mga fake in the sense na ito ay mga video ng dating mga gatherings unrelated to PRRD na ipinapublish at nilalagyan ng mga caption in support of PRRD. So yan po ang sinasabi ng ABS-CBN. Another thing po, itong si Mike Abe, ito po ay isang vlogger loyalist. Bakit po nasabi natin loyalist? Sapagkat
ito po ay talagang masugid na supporter ng BBM. Right or wrong, talagang ito po ay BBM. Although sabi niya, hindi naman siya binabayaran, kusang loob niya yung kanyang ginagawa na pagsuporta kay BBM. Well, of course, that is his opinion. Although hindi po tayo naniniwala. Sapagkat kung ikaw ay objective as vloggers at nakikita mo ang nangyayari ngayon, you could not afford to support the government at PBBM bilang bangag na Pangulo at bangag na administrasyon. Ang sinasabi po niya, dahil sa nangyari kay PRRD, na kung saan ito ay isinurunder sa ICC, sumikat lalo si PBBM sa buong mundo sapagkat napatunayan na sa kanyang pamahalaan is no man is above the law. So ang gustong sabihin ni Mike Abe, itong nangyayaring ito was in favor or is in favor of PBBM. Katunayan, sabi niya, lalong sumikat si PBBM sa buong mundo. Sa bagay si Mike Abe entitled to his opinion. Pero hindi niya maluluko ang sambayan ng Pilipino. Mike Abe, ang sinasabi mo, sumikat si PBBM sa buong mundo bilang bangag na Pangulo, taksil sa bayan, sakim sa pangyarihan, at most corrupt President of the Republic of the Philippines. Iyan ang kasikatan ni PBBM ngayon. Sapagkat kitang-kita po natin na dahil sa kagustuhan lang niya na maalis sa kanilang landas ang mga Duterte, ginagawa niya ang lahat. Imagine, even the ICC admitted that they did not make any request for PRRD to be arrested. Ang gobyerno ng bangag na Pangulo ang kusang loob na nag-surrender kay PRRD sa ICC at sila ang nag-request ng warrant of arrest. Sila din ang nagbigay ng mga dokumento bilang ebidensya against PRRD. At maliwanag naman po yan. Sabi nga natin, yan ang ginawa ng Quadcom. Nagpa-investigate ang Quadcom just to obtain evidences against PRRD relative to his war on drugs. At itong mga ebidensya na nakuha ng Quadcom, na sabi nga ni Barbers, being a public records, it is open to everyone, including the ICC. Ganyan po kataksil ang mga opisyalis ng kasalukuyang gobyerno na hindi lang basta mga tuta, bagkus mga aso pa ng bangag na Pangulo. Yan, Mike Abe, ang katotohanan. Ayaw mo lang aminin na ang sumikat dito at itinanghal na bayaning buhay, hindi lamang sa Pilipinas, bagkus sa buong mundo, ay si PRRD. Si PRRD ang sumikat dito. He becomes known to the world as being the most loved Filipino president. Both ng mga Pilipino here in the Philippines and the OFWs anywhere in the world. Iyan po ang katotohanan. Kaya huwag mong lukuhin ang sambayanan, Mike Abe. Kaya mong lukuhin dahil sa personal mong interest. Sasabihin mo na hindi ka binabayaran. No one can believe in you. No person in his right mind
will believe in you. Mike Abe, mukha kang pera talaga. Kaya yung sinasabi mo na sumikat si PBBM, kalukuhan yan, panluluko yan sa mga Pinoy. Sa bagay, ang mga Pinoy, alam naman nila kung ano ang mga fake news. At yung sinasabi mo ay fake news yan. Diyan kayong magaling, yung mga tools ng bangag na administrasyon. Magaling kayong magsinungaling. You are specializing the art of lies bilang paraan nyo para makumbinse ang mga Pilipino na ang kasalukuyang gobyerno ay gumagawa ng tama. Narinig po natin, napanood natin ang hearing sa Senado with Amy Marcos as chairman of the Foreign Relations Committee in the Senate. At kitang-kita po natin yung kalukuhan na ginawa ng bangag na Pangulo ni Bersamin, ni John Vic Remulla, ni Boyeng Remulla, ni Teodoro, ni Anyo, ni Marbel, at ni Torre. There was a grand conspiracy na talagang isuko si PRRD sa ICC. Planado. Kaya po, ang ginawa ninyo is plain and simple kidnapping. Dapat managot kayo sa batas for kidnapping and illegal detention. Alam natin, hindi yan makakalampas. Kakasuhan kayo. Tori, yung yabang mo na yan. Si Marbel, ito si John Vic at si Boyeng, kitang-kita talaga ang kapal ng mukha ng pagsisinungaling. Huling-huli na, pilit pa rin ang kasinungalingan. Anyway, alam naman natin na hindi makakalusot ang kanilang mga kasinungalingan na yan. Sapagkat dito pa lang sa preliminary report ng committee na pinamumunuan ni Senador Amy Marcos, talagang it is already conclusive that the government of PBBM did really everything to have PRRD surrendered to the ICC, even without the initiative of the International Criminal Court. Ang gobyerno natin talaga ang nagsikap, ang gumawa lahat ng paraan upang may suko ang dating Pangulo. And that is of course nakakalungkot, mga kababayan, mga kapatid, mga kaibigan. Bakit po? Try to imagine it. The former president as that. Isusuko mo para litisin at hatulan sa ibang bansa. Nasaan ang sins of nationalism mo? Mamamayan mo, isusuko mo sa ICC para litisin at hatulan doon. At hindi lang pangkaraniwang mamamayan, dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Even assuming, for the sake of argument, that PRRD has really committed crimes with respect to his war on drugs, dapat dito po siya litisin because gumagana po ang ating judicial system. And according to experts, even under the statute of fraud, ICC acquired only jurisdiction over cases where the local judicial system is not functioning. Sapagkat iyan ay ginawa lamang para masigurado na itong mga bansa na nasadlak sa digmaan at maraming krimen ang na-commit ng mga leaders na ito ay hindi mapaparusahan.
So, dyan pumapasok ang ICC. But that is different with the case of PRRD because our judicial system has been functioning. Therefore, the jurisdiction of the ICC is out of context. Hindi po pwedeng pumasok ang jurisdiction. And even then, assuming may jurisdiction, under Article 59 of the Statute of Law, ang sinasabi, if a person arrested by virtue of the warrant of arrest issued by the ICC, the person arrested should be brought immediately to the competent judicial authority, which is the Regional Trial Court in the Philippines. Bago mo siya dalhin sa dahil sa ICC, dapat pagkadampot mo sa kanya, pagka-aresto mo, dadalhin mo siya sa korte, sa Regional Trial Court, for the court to determine whether the arrest was valid. At pag na-determine ng judicial authority na valid ang arrest, then, only then, that he can be brought to Netherlands. Yan po ang proseso. Pero dito kitang-kita po natin ang ginawa ni Torre na ubod ng yabang. Pagkadampot sa airport, dinala sa Villamor, he was not accorded with his rights under the Constitution. Pinipersa pa sa binastos. Tapos pilit na isinakay sa aeroplano papuntang Dahig, nagmamadali. And take note, mga alas 4:30, there was a petition for TRO not to bring PRRD to The Hague, Netherlands. It was received by the Supreme Court at around 4:30. Hindi pwedeng hindi alam ni Torre yun. So he should have waited the action of the Supreme Court on the TRO. Pero anong ginawa? Binadali nila para maging moot in academic yung TRO na yun. Kasi sasabihin, nandun na eh. TR2 is to stop the government from bringing him to The Hague, Netherlands. But he was there already. So the TRO is moot in academic. Yun ang purpose nila kung bakit binadali nila. So in other words, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, itong kasalukuyang pamahalaan na ito, wala po talaga tayong maaasahan. Lahat ay panggigipit. Lahat ay pagsisinungaling. Lahat ay patahimikin, kasuhan at ikulong, lalo na yung mga tao na lumalaban sa katiwalian ng gobyerno. Nakakalungkot po. Kaya ang atin pong panawagan sa sambayan ng Pilipino, including the men in uniform from both the PNP and the Armed Forces of the Philippines, maging mapag-isip po tayo. Isipin po natin yung kinabukasan ng mga darating na henerasyon sa Pilipinas. Inuulit po natin mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. With this impending war with China, we cannot afford to be led by an addict president as commander-in-chief of the armed forces. Mapapahamak po tayo. Dapat palitan po ang ating Pangulo. Nang sa gayon, magkaroon po ng tamang direksyon ang gagawin ng pamahalaan in relation to this impending war with China. We hope na maiwasan natin ito. But the way we look at it, with the incumbent president being an addict at bangag,
wala po tayong maaasahan. Ito naman si Bersamin na turingan na dating Associate Justice, naging Chief Justice pa yata ito ng Supreme Court. Sa halip na magbigay ng tamang direksyon sa bangag na Pangulo, naging sunod-sunuran na parang aso. Kaya ang mga desisyon nito ay talagang desisyon na rin ng bangag na administrasyon. Nakakalungkot po. At yan, alam natin, ay dahil sa pera na ibinabayad sa kanila. Siyempre, itatanggi nila yan. Hindi nila tatanggapin, aaminin, na kaya sila ay sunod-sunuran sa bangag na Pangulo dahil binabayaran sila ng malaking halaga. Hindi po nila aaminin yan. But logic says na talagang nababayaran sila. Otherwise, they should not make these questionable decisions with their legal knowledge, particularly in relation to what they did to PRRD. So, kailangan po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, mag-isip po tayo. Mag-isip po tayo. Isipin po natin ang kapakanan, lalong-lalo na po ng mga darating pang henerasyon. Hindi po natin kayang pamunuan ng isang adik at bangag na Pangulo. Hindi po. Napakadelikado po, lalo sa kalagayan natin ngayon. Pansamantala, mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatid, wakasan natin ang ating talakayan ngayong umaga. Muli, maraming salamat.